Tuloy natin yung usapan sa Cotabato. Hindi ko nga, yung panahon pa ng Kastila at Amerikano, ang Cotabato ay tinatawag na Kuta Bato. Ito talaga ay isang stronghold ng mga Muslims na kaya hindi ito mapasok-pasok ng mga Amerikano nung araw. Yung mga Muslim nating mga kapatid, Yan. pag lumulusok na yung mga Muslim, yung mga sundalong Amerikano, nagtatali sila sa katawan, tinatalian nila yung mga huramentado. So dyan sa Cotabato, maraming huramentado rito. Yung huramentado, yun yung mga nagpakalbo, tapos parang baby amang na Tapos magtatali sila para in case na tamaan ng bala yung part ng katawan nila, yun lang yung mauubusan ng dugo, hindi yung buong katawan. Parang naka-tourniquet. Naka-tourniquet yun. Yung paa, naka-tourniquet. Tapos dala-dala na yung Chris, lulusog yun, parang mga kamikase yun. Okay. Okay, so nung kaya naging very popular sa mga American soldier yung paggamit ng 45. Okay, boss. Anong significance ng 45 sa nag-uhuramentado? Ay, kasi mas malakas yung impact nun. Nung araw kasi, pag maliit lang yung bala mo, hindi pinapansin na huramentado yun, natataga pa yung sundalo. Talaga? Galing Oo, kaya yung stopping power ng 45 doon sumikat dahil dyan. So, small trivia lang natin sa mga Muslim Cotabato. Kasi ito naman talaga lupain naman talaga nito Kaya nga sabi ni PRRT, etong Mindanao talaga para sa mga Muslim. Tama, narinig ko yan. Kaya nag-initiate talaga tayo ng peace talk. Dahil yung kapihan ng ating mga kapatid na Muslim hanggang ngayon nagpapatuloy. Dahil gawa natin sila ng lupa, kaya dapat bigyan din natin sila ng karapatan na magkaroon din sila ng kanilang lupa. Although lumiit na nga, hindi na gaya nung dati, na magkaroon sila ng sarili nilang gobyerno. May sarili silang government, di ba? Yung farm. Ngayon, meron na silang farm. Meron. Nung araw kasi, yung ARM, yung budget nun, papa-approvean mo pa rin sa national government. Yung ARM, yan yung initiated na peace agreement with the MNLF kay Miswari. Okay. Okay, itong BARM naman ngayon, ito yung peace initiative na inumpisahan ng panahon ni Pinoy sa pagitan ng MILF naman, MILF. Okay. So nung araw, isa lang naman yan MNLF. Nagkaroon ng faction, yun, nagkaroon ng MILF. Pero yung faction nilang yun is rin, dahil lang din sa mga dato-datot sa mga so yung kasi, yung MNLF, yan parang pasa yan. So yung mga royalties, hindi sila kasama dyan. Mga royalty ng Mindanao, hindi kasama. Miswari is not a royalty, pero educated siya. O hindi niya, kaya yung parang peace agreement hindi maging effective dahil hindi sang-ayon kay Miswari yung mga royal family na mga gets. Kaya pala. kasi hindi naman royalty si Miswari, para siyang parang kagaya nitong ating mga freedom fighter na fighting for equality among Muslims. Kaya lang siyempre, alam niyo naman ang kultura ng ating mga kapatid na Muslim. Meron talaga silang hierarchy. Merong royal blood talaga. Tama. So yan, ang ating maliit na trivia. Yun. Thank you very much, Professor Leo Lianyo. Dinala mo kami back in time sa iyong history class.
Walang yan. Ito, history ka sama nagmamaneho ng motor. Oh, ganyan kami, 'di ba? Hindi kami puro rat-rat lang, hindi kami puro walwal, no? Nag-aaral kami. May secular. Oo. May secular din. Now, as we move along Mindanao, yan, i-discuss natin yung mga i-discuss natin yung mga trivia, no? Oh? PNP stop checkpoint. Ano to? Ano meron dito? Ano meron? Slow down. Okay lang. Wala. Diretso No. tayo, no? Diretso, no? Diretso lang, boss. Diretso lang, sir.